Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah akidah sa ating pag-aaral sa Kitab at-Tauhid. Nandito na tayo sa chapter 24. Babu ma jaa fi sihri ay minal wa'idi fihi wat tahdhiri minhu. Ang kabanata tungkol sa anumang mga nababanggit sa mga batayan tungkol sa sihir, sa salamangka, at ang mga pangaral at babala laban dito sa salamangka. So kapag sinabing sihir, nauunawaan natin ang sihir sa mas malawak na konteksto nito, na napapaloob dito ang anumang karunungang itim, pangkukulam, magic, panguhula, panggagayuma, o maaring napapaloob na rin dito yung mga anting-anting, mga agimat, basta lahat ng may kinalaman sa karunungang itim. Sa Tagalog, kapag sinabing karunungang itim, ito yung salamangka, kumbaga anumang kaalaman o kakayanan ng tao na manggagaling sa iba pa liban kay Allah. Kagagawan ng demonyo o kung ano pa mang pinaniniwalaan ng tao, mga anito, mga espiritu at iba pa. Lahat ng yun collectively ay may tuturing na karunungang itim. So dito, mawajhu idkhalu babis sihri fi kitab at-tauhid. So naraw ang kinalaman bakit isinasama ang sihir sa kitab at-tauhid. So bakit isinasama ito sa kitab at-tauhid? So naging tugon dito, lianna kathiram min aqsamihi la yata'atta illa bisyirki al-munafi lit-tauhid. Ang dahilan kung bakit tinatalakay din ang sihir sa pagtalakay ng tauhid ay dahil sa ang mga uri ng sihir ay pawang mga lumalabag sa tauhid. Ang mga uri ng sihir o ang marami sa mga uri ng sihir ay may taglay na shirk, na taliwas sa tauhid. So dito, ang sinabi, kathiram min aksamihi, la yata'atta illa bisyirk. Ang marami raw sa mga uri ng sihir ay hindi mangyayari, liban na lamang sa pamagitan ng shirk. Kasi maaring mangyari na mayroong karunungang itim o may kinalaman sa salamangka o mahika na wala namang shirk. Ibig sabihin, nagagawa o natutupad ang mga kababalaghan na ito sa pamagitan lamang ng panlilinlang sa mga tao. Bawa yung mga magic, yung mga tricks, di ba? Yung magician, palilitawin niya yung coins, palilitawin niya yung koneho sa kanyang sombrero. Maaring walang sangkot na demonyo doon. Pero yun pa rin ay may tuturing na sihir, kaya nga bawal din yun . Bawal din yun. Yung mga ganong magic tricks, lalo na nangyayari sa kapag may birthday party ng mga bata, yung payaso, magmamagic siya, may Muslim gagawa ng ganon, bawal din. Bawal din. Maaring hindi pa yun shirk. Maaring hindi yun shirk, pero bawal din. Pero yung karamihan sa sihir ay pawang hindi matutupad liban na lang na mayroong shirk. Kasi ang lahat ng karunungang itim o salamangka na natutupad, unang-una siyempre sa pakikipagtulungan sa mga demonyo. Ang demonyo na ito ay hindi gagawa ng pabor para doon sa kanyang partner na tao, liban na lamang na meron itong kapalit. So hihilingin ng demonyo doon sa tao na yon na mag-alay siya ng hayop na katayin. Isa sa mga katangian yon ng mga mangkukulam o iba pang may mga kaalaman sa karunungang itim, albularyo. Pwede rin kasi yung albularyo, nanggagamot siya sa mga kaparaanan na espiritual.
So iba pa yung albularyo na yung herbal, mga tapal-tapal ng kung ano dahon, magre-reseta sa iyo ng iba't ibang mga iinumin na tsaa. Yung albularyo, kumbaga na tinutukoy ko rito, yung albularyo na kumbaga lumalaban sa mga demonyo o nanggagamot ng mga nasapian. So maaring meron din silang ginagawang shirk sa kanilang mga ginagawa na panggagamot. Lalong-lalo na kung kuffar, syempre. Pero kung nakikilalang Muslim, ayun na nga, maaring meron pa rin siyang ginagawa na shirk. Siya man yung mangkukulam o siya man yung albularyo gumagamot sa kulam. Kasi yung tinatawag na nushra, yung paggagamot sa kulam sa pamagitan ng pangkukulam, di ba may ganyan? Naglalaban yung dalawang mangkukulam. Madalas napapakita yun doon sa Jessica Soho o kaya doon sa yung mga ni Noli De Castro kapag di ba? Kapag araw ng mga patay. So may mangkukulam, lalabanan niya yung kulam ng isa pang mangkukulam. Haram din yun. Haram yung ginagawa ng mangkukulam na yun kahit pag ginagawa niya yun para labanan yung mangkukulam. At haram din na pupunta ka doon. Lalapit ka doon sa mangkukulam. At maaaring ang yun palang nakid na. Kasi ikaw ay naniniwala sa shirk. At ang shirk ang pangunahin sa mga nawakidul Islam, katulad ng tinatalakay na natin doon sa mga nawakidul Islam, mga nakakasira ng pagiging Muslim ng tao. So ang karamihan sa mga salamangka o karanungang itim o mga kakayahan na gumawa ng kababalaghan, lahat ng ito ay merong shirk. Sumunod na usapin, kayfa dakhala sihru fi shirk. So paanong pumapasok ang sihir sa shirk? Ibig niya sabihin, paanong may sangkap na shirk o pagtatambal kay Allah ang salamangka o ang karunungang itim sa lahat ng iba't ibang mga uri nito o sa mas marami sa mga iba't ibang uri nito. So meron daw dalawang dahilan. Dakala fihi min jihatain. Nangyayari ang shirk sa sihir sa dalawang paraan. Una, min jihati ma fihi min istikhdami syayatin wa min at-ta'alluqi bihim. Una, sa kaparaanan na ang sihir ay mangyayari sa pamagitan ng syayatin at anumang kinalaman sa kanila. Nahinga ko, halimbawa ang sihir ay nasa anyo ng pangkukulam, yung syaitan, yung nagdadala ng Di ba may iba't ibang tawag sa kulam sa Pilipinas? Yung iba't ibang mga tawag pala sa kulam sa Pilipinas, tumutukoy yun sa iba't ibang paraan kung paano dumarating yung kulam. Halimbawa sa Samar, ang tawag nila sa kulam, barang. Kaya pala tinawag na barang kasi yung barang sa lagubang. Kumbaga, yung unang sintomas ng kinukulam sa kanila sa pamagitan ng barang, yung sa lagubang. Yung sa lagubang lumalabas sa katawan. So, yun ay isang makababalaghan na pangyayari na hindi mangyari ng normal. Kumbaga. Tapos meron pa nga mga kwento, di ba, yung mga nakukulam, dumudumi sila ng kadena at iba't iba pang mga nangyayari sa kanila. So, nangyayari ang shirk kasi sa iyong paggamit ng serbisyo ng demonyo, meron siyang hihilingin din na kapalit sa iyo na pagsamba sa kanya o kasama rin ito yung yung paghamak kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anumang pinaniniwalaan sa Islam. Nga, literally, ang mangkukulam, isinasanla niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Nang kapalit ay panandaliang kapangyarihan dito sa mundo. Nakaawa sila kung tutuusin. Mapaminsala sila pero yun nga, nakaawa na inakala nila na hindi sila mananagot sa kanilang ginagawa na kasamaan. Pangalawa, paanong nagkakaroon ng shirk sa sihir? Wa min jihati ma fihi min iddiai ilmil ghaibi alladhi ista'thara Allahu bi ilmihi. Sa unang nagiging dahilan na mayroong shirk sa sihir
Yun nga, yung ugnayan ng may karunungang itim sa mga demonyo. At pangalawa, dahil yung salamangkero, siya ay nag-aangkin ng mga kakayanan, lalong-lalo na dito yung kaalaman sa al-ghaib. Yung nalalaman daw niya ang mga nalilingid. Nalalaman niya ang mga nalilingid. At syempre, ang nalilingid, ito ay kaalaman ni Allah lamang. Si Allah lang ang tunay na nakakaalam sa nalilingid, pero ang mga salamangkero, sa iba't ibang mga anyo ng kanilang salamangka, lalong-lalo na sa panguhula, di ba, inaangkin nila ang kaalaman sa mga nalilingid. Shirk din yun. Ginawa niya ang kanyang sarili na katambal ni Allah. Ginawa niya ang kanyang sarili na katambal ni Allah. At ganyan din halimbawa, yung mangkukulam, halimbawa, mag-aangkin siya ng kapangyarihan na mapalayas yung demonyo na sumapi sa pamagitan ng kulam, o kaya lalabanan niya yung kulam sa pamagitan ng kulam, o mag-aangkin siya na kaya niyang buhayin ng patay. At iba pa, shirk din yun. Dahil siya ay nag-aangkin ng kakayanan na walang ibang may kakayanan nito libat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na usapin, Arifis sihra, logatan wa syar'an. Ipaliwanag daw ang sihir sa kahulugan nito na literal at kahulugan nito na technical sa Islam. So sinasabi, as-sihru logatan ibaratan amma khafiya wa latifa sababahu. Ang sihir daw sa literal na kahulugan nito ay ang anumang, tumutukoy ito sa anumang nakatago o nalilingid ang dahilan nito. Hindi nalalaman ang dahilan nito. So ganito nga ang sihir. Kapag may isang bagay na hindi natin nalaman paano nangyari, o kaya hindi normal ang mga nangyayari, yun nga, hindi rin natin alam paano nga nangyayari, yun ang pangunahing katangian ng sihir. Kasi nga merong kababalaghan, merong hindi maipaliwanag na nangyari. At lahat ng yun ay may uugnay natin sa sihir o sa salamangka. Lahat ng yun ay maaari nating may ugnay sa salamangka. Ibig sabihin, hindi siya normal na nangyayari sa mga tao, sa physical natin na mundo. Syar'an, at ang kahulugan naman ng sihir sa Islam, azaim, waruka, wa ukad, wa amal, tu'athiru fil kulubi wal abdan, fayamridu, wa yaktulu, wa yufarriku bayna al-mar'i wa zawjihi. So sa Islam, ang sihir ay maaring lilitaw sa apat na anyo. Azaim, ibig sabihin sa anyo ng mga simbolo. Diba, ang mga salamangkero at ang iba pang may karunungang itim, nakabase sila o kaya ang kanilang mga paniniwala ay nakaugnay sa iba't ibang mga simbolismo. Iba't ibang mga simbolismo. Bituin, lalong-lalo na, liwanag, ilaw ng kandila bilang halimbawa, at iba't iba pang mga simbolismo. Yun yung mga azaim, mga square, mga Latin na mga salita, tapos mga letra na walang kahulugan. So, yun ay isa sa mga katangian ng sihir. Tapos isa pa sa mga katangian ng sihir, yung ruka, mga orasyon. Mga orasyon. So ngayon, ito yung makikita mo sa iba't ibang mga uri ng salamangkero. Sila man ay mangkukulam, may orasyon sila para matupad ang kulam nila. Okay, tatawagin nila yung demonyo, meron uli silang mga orasyon. Okay, meron silang mga simbolo na dinodrawing para tawagin yung mga demonyo na kakampi nila. Kaya nga yung mga ibang cartoons, actually yung Naruto, di ba may dinodrawing sila, may ginagawa-gawa sila sa kamay nila, tapos may sinasabi sila kung ano-ano. Ang origin nun sa relihiyon ng mga Shintoism, ang pangunahin na relihiyon sa Japan,
Kumbaga, yung kanilang mga sinasabi doon ng mga salita o yung mga ginagawa ng kanilang mga kamay o dinodrawing nila para lumabas yung kanilang kapangyarihan, tinatawag nila yung iba't ibang mga espiritu. Sa Japan, ang tawag nila sa mga espiritu, yokai, na parehong-pareho dun sa konteksto natin ng jinn. Kumbaga, so tao, hayop, halaman, so mayroong mga nilalang na hindi nakikita, yun yung mga yokai. At kabilang sa mga yokai, yung ilan na namamahala, kumbaga, lahat ng al-ghaib, iniugnay na nila doon sa yokai. Kumbaga, pati trabaho ni Allah, kapangyarihan ni Allah, o trabaho ng mga anghel na magpatubo ng halaman, magdala ng ulan, iniugnay na nila doon sa yokai. So lahat yun, kumbaga yung mga ginagawa doon, sa Naruto at sa iba't iba pang mga anime. So ano din yun? Sihir din yun na may tuturing. Sihir na may tuturing. Kasi merong mga orasyon at meron silang mga ginagawa na mga simbolo para proteksyonan sila mula sa pag-atake ng kalaban o kaya para tawagin yung yung kakampi nila na yokai para salakayin yung yung kalaban nila. Alam mo yung Ghost Fighter, yung series, so yun din yun. Di ba merong tournament, yung mga lahat na nanonood doon, yung yokai lahat yun. Tapos syempre lahat ng nakalaban nila yokai. Tapos yung tao na namatay, pupunta na siya doon sa daigdig naman ng mga yokai. So magkakaroon siya ng ng ugnayan sa kanila. Magkakaroon siya ng ugnayan sa kanila. Actually, magulo yung yung katuruan ng Shintoismo pagdating sa kabilang buhay. Walang walang malinaw. May kanya-kanya silang mga idea kung paano yung kabilang buhay umiiral. So, meron ba ritong parusa? Meron ba ritong impyerno o paraiso? Ganun. Kaya nga sa dulo ng Ghost Fighter, di ba? Si Taguro, ang hatol sa kanya, mananatili daw siya ng 50,000 years do sa limbo. Yung limbo na tinatawag nila parang purgatorio. O ngayon, pagkatapos sa purgatorio na yun, ano mangyari kay Taguro? Walang linaw doon sa kanila. So, ganun ang nangyayari sa kanilang mga, kumaga paniniwala, na meron silang mga sinasambit na mga orasyon para mangyari yung sihir. So, yun yung isa sa mga katangian ng sihir. So, meron silang mga simbolismo, meron silang mga letter na sinusulat, mga salita na walang kahulugan, tas meron silang mga orasyon. At dito sa Pilipinas, at kahit sa ibang mga bansa, ang mga orasyon ay madalas nasasambit sa wikang Latin. Kasi yung Latin daw yung sinaunang salita ng Kristyanismo, pero hindi totoo yun. Si Isa alayhis salam, hindi naman siya Latin, hindi naman siya Romano. Ang salita nila, Aramaic, siya ay Palestino. Kaya naging Latin ang salita ng mga orasyon ng mga may karunungang itim dahil din sa simbahang Katoliko. Dahil sa simbahang Katoliko. Pero hindi walang kinalaman talaga doon si Hesukristo na kahit na Tas kabilang din sa mga anyo ng sihir, yung mga okad. Yung okad, ito naman yung ginagawa, kumbaga pinakakilala ito na ginagawa ng mga mangkukulam. Pinakakilala ito na ginagawa ng mga mangkukulam. Di ba doon sa Suratul Falaq, min syarrin naffathati fil uqad, nagpapakup-kup tayo sa Panginoon ng bukang liwayway, min syarri ma khalaq, mula sa kasamaan ng kanyang nilikha. At isa doon, wa min syarri naffathati fil uqad, mula sa kasamaan ng mga umiihip sa mga ukad. Ukad, ibig sabihin mga binuhol-buhol na tali. At kapag binuhol ng mangkukulam yung tali na yun, kumbaga, meron siyang binubulong doon. Ayun na nga, yung mga orasyon kanina yung ruka, at iniihipan niya rin yun para magkaroon ng buhay, kumbaga, at mangyayari yung kanyang kulam. Ang lahat ng uri ng pangkukulam
nasa ganitong anyo ng OCAD actually. Kahit yung popular na uri ng kulam sa Pilipinas, di ba? Yung merong manika. Doon sa manika na yon, itatali doon yung picture o kaya buhok o anumang pag-aari ng tao na kanilang kukulamin. Para siya yung tatargetin ng jinn, ng syaitan, nakakampi ng mangkukulam. So, ganun yung ginagawa nila. So, itong OCAD na ito, general ito, kahit sa iba't ibang mga uri ng pangkukulam. Yung mga mambabarang, ganun din. O maaring merong pangkukulam, di ba, halimbawa, ginagamit nila, picture lang ng tao, ipiprint nila yung picture, maaring wala silang itinatali doon, pero may isusulat sila doon. Magkasakit ka nawa, maghiwalay nawa kayo ng asawa mo, mga ganong bagay. Magkagusto ka sana sa babaeng ito. Kasi nga, kasama sa sihir yung gayuma eh. Kasama sa sihir yung gayuma. So, itong OCAD, isa sa mga anyo ng sihir. So, tatlo na, di ba? Mga simbolo, mga orasyon, at mga ibinubuhol o kaya mga inilalakip, isinasama doon sa anumang bagay na dito kinokonekta ng tao ang sihir. At pang-apat, aamal, mga gawain. Mga gawain ng mangkukulam o ng magikero o ng salamangkero, nung gumagawa ng anting-anting, gumagawa ng gayuma, at lahat ng may karunungang itim. Ano mang gawin nila na may kinalaman sa sihir, na ginagawa nila ito para saan? Upang magkaroon ng epekto sa puso at katawan ng kinukulam nila. Tu'athiru fil kulubi wal abdan. So yung kanilang mga simbolo, kanilang mga orasyon, kanilang mga ibinubuhol o itinatali o inilalakip doon sa kanilang pangkukulam at kanilang mga gawain kasama ni mga pagkatay nila ng mga kataying hayop, inaalay na hayop para sa kanilang mga demonyo na partner. Lahat ng ito ay upang magkaroon ng epekto sa puso at katawan ng tao na kinukulam nila. Bakit puso? Kasi maaring yung kulam walang pisikal na epekto sa kinukulam. Di ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung kinulam siya, nung Hudyo, hindi naman siya nagkaroon ng physical na manifestation ng kulam. Nagiging makakalimutin lang siya. At inaakala niya na nagawa niya yung isang bagay na hindi naman pala niya ginawa. So yun yung naging epekto sa kanya. So naapektuhan yung kanyang puso. Siyempre yung ano pa bang ibang salamangka ang may epekto sa puso na walang physical na epekto doon sa kinulam. Yung gayuma, halimbawa, yung gayuma. Ginayuma nung mangkukulam si Rashid. Pogi pa rin siya, hindi siya papangit, pero yung puso niya magkakagusto doon sa ginusto ng mangkukulam o nung gumagawa ng tahbib ng gayuma na magustuhan niya. So maaring ang epekto ng kulam ay sa puso lang, pero hindi sa katawan. Pero syempre matindi rin yung epekto nito sa katawan. Lalo na kung, di ba yung typical na mangkukulam na pinapakita sa mga pelikula, yung may manika, tas tinutusok-tusok niya. Kung saan niya tutusukin, doon masasaktan yung kinukulam. So totoo rin yun. Maaring mangyayari ang ganon. Maaring mangyayari ang ganon. At dahil dito, sa epekto nito sa puso at sa katawan ng kinukulam, fayamredu wayuktal, na maaring ang kinukulam ay magkakasakit o maaring ang kinukulam ay mamamatay sa pisikal na epekto nito. Pero syempre, kung merong gayuma, di ba yung gayuma, ang layunin ng gayuma, magkagusto yung kinukulam sa tao na gusto na magustuhan, sa tao na gusto namang kukulam na magustuhan niya nung kinukulam. Meron din namang kulam, yufarriku bainal mar'i wa zawjihi. Meron din namang kulam, kabaligtaran yung epekto niya sa gayuma. Magkakagalit yung mag-asawa. At hihiwalayan ng lalaki yung kanyang asawang babae o yung asawang babae, hihiwalayan naman niya ang kanyang asawang
lalaki. So maaaring epekto rin ito ng kulam. Pero syempre, hindi naman lahat ng naghihiwalay, ibibintang natin sa mangkukulam o iugnay natin sa mangkukulam. Pero isa ito sa mga kapangyarihan nila. Katulad na rin nung nabanggit, di ba, doon kina Harut at Marut, yung kanilang hindi tinuturo na salamangka, na ito ay fit na sa mga tao, at isa sa mga dulot nito ay maaring mapaghihiwalay ng kanilang sihir ang tao sa kanyang asawa. So nga, itong sihir na ito na dalawa ang uri, yun nga, sihir, ay hindi pala, dalawang uri, dalawa yung kahulugan, so yung literal na kahulugan niya, anumang bagay na hindi natutukoy ang pinanggalingan nito o dahilan nito. At sa Islam, ang sihir ay ang anumang paggamit ng simbolo, orasyon, mga ibinubuhol o mga gawain na may epekto sa puso at katawan ng tao na magdudulot ng sakit o kamatayan o maghihiwalay sila ng kanyang asawa. Panghuli ngayong gabi, insyaAllah, Udkur hukma sihri wa hadd sahir ma'a dikrid dalil. Banggitin ang hukom sa sihir at ano ang parusa sa sahir, sa mangkukulam, sa lamangkero, at banggitin ang dalil. Banggitin ang dalil dito. Sige nga sinabi, as-sihru muharramun, ang sihir daw ay haram. Lahat ng sihir. Sihir man ito na shirk o sihir na hindi umaabot sa shirk. So yung magikero, yung magician na may kinalaman sa shaitan, haram ang ginagawa niya. At shirk pa. Pero yung magikero na walang kinalaman sa shaitan, mabilis lang talaga yung kamay niya. Nalilin lang niya yung mga tao. Kung paano niyang napapalabas yung piso, kung saan-saan, o ano pa mang magic yung gawin niya. Haram pa rin yun. Bagaman hindi yun umaabot sa shirk, haram pa rin. Hindi yun pwedeng gagawing kabuhayan ng tao. Kahit pa yung shirk niya, kahit pa yung sihir niya, halimbawa yung mabilis lang talaga yung kamay niya, yung baraha, mamamanipulate niya, o yung iba't ibang mga magic, meron siya tutusok-tusokin na assistant niya, tapos hindi mamamatay, hahatiin niya yung katawan, mga ganung bagay. Maaring hindi yun shirk, pero yun ay haram pa rin. Hindi yun pwedeng gagawing kabuhayan ng Muslim at hindi pwedeng tatangkilikin ng Muslim. Kahit manood ka nun, bawal. Okay? Kahit manonood ka ng ganon, yung mga magic, bawal. Ipinagbabawal. Li'annahu kufrun billahi munafin lil imani wat tauhid. So bawal kasi nga, pangunahin dito na ang sihir ay kawalang pananampalataya kay Allah at taliwas sa pananampalataya at tauhid, kaisahan ni Allah. So yung dalil dito, وَمَا يُؤَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Sino may sabi nito? Sina Harut at Marut? Siyempre si Allah. Sinabi ito ni Allah, pero kumbaga doon sa konteksto doon, ito yung sinabi ni Harut at Marut doon sa mga tao. So sabi nila, o sabi ni Allah, wala silang tinuturuan na sino mang tao hanggang sasabihin muna nila o liban na lamang nasabihin muna nila, innama nahnu fitna. Kami ay pagsubok lamang, fala takfur. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya. So ito yung unang dalil na ito ay kufur. Wahaddu sahir al-katlu. At syempre, ang parusa sa sahir, kapag sinabing had, tukoy na parusa. Tukoy na parusa. At madalas dito syempre yung mga parusa sa mabibigat na kasalanan. Parusang kamatayan, paglalatigo, tukoy talaga. So ang parusa sa kanya ay parusang kamatayan. At kabilang dito yung iba't ibang mga hadith na matatalakay pa natin next week na lang inshallah, kasi marami-rami itong mga batayan sa parusang kamatayan laban sa mga mangkukulam
Inshallah. So tutuloy natin inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.